Blessed evening, everybody, everyone. Blessed evening. Yan. And online viewers, mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Naway, samahan niyo po kami sa gabing ito at kayo po abutin ng pagpapala at pagmamahal ng ating mahal na Panginoon. Bago po ako magsimula, may basahin lang po ako sa Psalm 118 verse 24. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Amen, di po ba? Kaya sa Paskong ito, magdiwang po tayo kahit na sobrang lamig. Pero alam po natin na andyan po si Lord. Yayakapin po na tayo para tayo ay mag-init sa kanyang pagpapala. Tayo po ay tumayo at manalangin. Panginoon, salamat po Panginoon dahil sa gabing ito Panginoon, inuna ka pa po namin Panginoon sa anumang bagay Panginoon dahil kayo po ang aming kalakasan Panginoon sa araw-araw ng pamumuhay namin Panginoon. Salamat Panginoon dahil dyan ka po lagi po sa amin Panginoon. Naway ingatan mo po kami Panginoon. Ganun din po ang mga taong paparito Panginoon. Ang aming pastor, gabay niyo po sila Panginoon na papunta dito Panginoon. At ang mga online viewers Panginoon, abutin mo po sila ng iyong pagpapala at pag-iingat. Panginoon, salamat sa bawat isa ng aking mga kapatid Panginoon. Ang aking mga kasamahan Panginoon na aawit po para sa inyo, Panginoon. Ito'y iaalit ko, Panginoon, sa iyo, Panginoon, dahil ikaw po ay aking pinapasalamatan, pinupuri, Panginoon, sa araw-araw ng aming gawain, Panginoon. Salamat, Panginoon, at itinataas ka po namin, Panginoon, naway sa araw na to, Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa po sa aming, Panginoon. At salamat, walang tumpay salamat, Panginoon, dahil kayo po ang aming Diyos, aming Diyos na buhay, Panginoon, na talagang nandyan, Panginoon, sa oras ng aming pangangailangan, Panginoon. Salamat, Panginoon, salamat. At ito ay inaalay namin, Panginoon. Sa iyo lamang ang papuri at pananpasamba sa ngalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. And
Ryan at awitin natin, I'm glad you are here. Glad you are here. I'm glad you are here. I want to share my love with you. I'm glad you are here. I'm glad you are here. I want to share my love with you. For we are one, for we are one, for we are one, for we are one, for we are one in the family of God. For we are one, for we are one, for we are one, for we are one, for we are one in the family of God. For we are one in the family of God. For we are one in the family of God. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes. Salamat mga ka-team worship. Salamat po. Tayo po'y darako na naman sa ating pinakamahalagang gawain, ang testimony. I will declare your name to my brothers in the midst of the congregation. I will praise you. Ito po sa Psalm 22 verse 22. Sino po yung unang testimony sa araw na to? Sister Ram. Yay! Thank you, Lord. Good evening po sa lahat po. For the first salamat po sa Family LWBC dahil binigyan po ako ng opportunity na backup song po ngayon. First time po, yun po, nagpapasalamat po. Po, lagi ko po si Brother Ian. Sige po. Praise God. First time ulit na maka-attend ng Saturday. Amen. Anyway, ako ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos dahil siyempre, unang-una, araw-araw naman tayong may blessing sa Lord. Yung pagising lang natin sa umaga is a blessing from God. At salamat din sa, although bigla pumasok ang malamig na panahon, winter is maraming nagkasakit, pero hindi pa rin tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Patuloy ang kanyang pag-iingat sa atin, sa ating katawan ay andun. At ganoon din sa ating trabaho. Salamat din at patuloy na nagpo-provide ang Panginoon sa atin sa pamamagitan po ng ating mga employer. Salamat sa Diyos at patuloy ang blessing na dumadaloy po sa atin. At lagi ko pong pinasasalamatan na siyempre sa tagal ng panahon na nandito rin ako, minsan nagtataka nga rin ako, hindi na ako nagkakasakit eh. Amen. Pero dati naman taon-taon nagkakasakit ako, pero ngayon that's the blessing of God na hindi tayo nagkakasakit. Kasi sa totoo lang, napakahirap magkasakit dito sa lugar ng Macau. Magkasakit ka, alagaan mo yung sarili mo. At yun ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon, yung hindi magkakasakit. Although ako talaga mataas ang BP ko, pero matigas din ang ulo ko, lahat kinakain ko. No, kahit na pampataas ng BP, kinakain ko pa rin. Sabi ko, kung kukunin ako ni Lord, talagang kukunin na ako, kaya lang
ang request ko talaga sa Lord, kung kukunin niya ako sa pag-uwi ko na lang ng Pinas. Huwag na nandito. Hindi, yun lang talaga ang prayer ko. Si Kuya naman eh. Hindi, yun ang prayer ko kasi sa Lord. Na kung kukunin niya ako dito sa Macau, sa Pinas na lang sana. Mamaya pag nagbakasyon ka, kunin ka. Hindi naman ako natatakot sa ganun kasi hindi naman natin alam kung hanggang kailan tayo kukunin ng ating Panginoon Diyos. Pero salamat at patuloy niyo tayo binibigyan ng pinahiram ng buhay. Although, yun nga, meron tayong nararamdaman sa ating mga katawan, katulad ko. Ako nga, grabe ang BP ko, pero at least, ang Panginoon Diyos is lagi nandyan na gumagabay po sa akin. Salamat din sa Panginoon sa aking boss na napakabait. Talagang nung unang time na nag-apply ako dito, di baling, sabi ko di baling maliit lang ang sweldo, basta itrato lang akong tao nung magiging employer ko is okay na sa akin. But anyway, ang binigay ng Lord is more than that. Kaya sobrang blessing talaga. Kaya salamat sa Panginoon at to God be the glory. Thank you sa buhay ni Brother Dear. Okay, tawagin ko po si Sis Michelle. Happy birthday. Happy birthday, Sis Michelle. I love you. Christmas naman. Ano ba yan? Praise the Lord. Kasi po, nadagdagan na naman ng isang taon. Sabi nga, Nanonood si Mami, oh. 1 year wiser with the Lord po. So, yun nga po, ang prayer ko lagi kay Lord is yung lagi niya akong bigyan ng kalakasan at kagaya nung last year, at least ngayon wala naman ng sakit. Last year lahat tayo may sakit, di lang naman ako. Lahat tayo may COVID. Pero for this year, is okay naman po. Carry pa rin kahit medyo masakit yung shoulder. In Jesus' name, gagaling na rin po yan. So, kanina po umaga, gumising ako, nag-pray ako kay Lord, nag-thank you ako, and sabi ko nga sa Kanya, gusto ko pang lumalim ng mas malalim na pagkakilala sa Kanya, and bigyan niya pa ako ng mahabang pasensya, kasi po yun yung fruit of the Spirit na minsan nauubos sa akin lagi. Sa buhay natin, talagang kailangan natin talaga si Lord. So, I thank the Lord for everything that He has done in my life, in my family, and He is really good. Basta kapatid, kumapit ka lang kasi Amen. hindi natin mahanap to sa tao eh. Kapag kaya mo kung sa kaya mo, pero saan ba nagagaling yung lakas na yun? Galing yun kay Lord. So, lagi po nating tingnan at lagi po nating alalahanin na hindi tayo nag-iisa sa buhay na to. Yun lang po. Maraming salamat. Praise the Lord. Saging happy birthday po po sis. God bless po. Sino pa po? Okay, ako naman po last and araw-araw na ako papasalamat kay Lord. Yung kalakasan, pag-iingat, ay sobrang blessing na po sa atin yun. Amen. Wala na pong hihigit pa. At siyempre lagi natin pinapalalangin natin pamilya sa Pinas, na kahit na hindi natin sila kasama, andun yung lagi natin pinagdadasal na sanay na sa mabuti silang kalagayan at yun at pagmamahal sa bawat isa at naway ating makamtan at basta ano lang tayo lagi kay Lord, faith at lagi tayong tumawag sa Kanya ano man ang ating problema at alam ko na nandyan po lagi sila. Salamat po sa ating lahat ng WBC, mahal ko kayo at Merry Christmas po. Salamat po. Tatawan ko na po si Pastor for the prayer item. Amen. Maraming salamat. Sige po, bago po tayo dumako sa prayer items natin,
May I call on Sister Michelle sa harapan po. Can we all stand up? At sama-sama po nating ipanalangin ang ating pong aking pong better half, ang ating pong kapatid, no? So can we just stretch our hands and let us pray. Hallelujah, O Lord. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, Lord, na niyo pong pinagkaloob sa bawat isa, especially po sa aking asawa, O God, na ikaw po ang nagbigay ng buhay sa kanya. Salamat sa kabutihan niyo po. Salamat sa iyong katapatan. Thank you, Lord, for everything, Lord, na binigay niyo po sa buhay po ng aking pamilya, Panginoon. Lord, I just want to give to you, Lord, my wife. Kayo na po ang manguna sa buhay niya. Lahat po ng desires ng kanyang puso, katagpuin niyo po ito. According, Lord, sa iyo pang kalooban lamang. Lord, gamitin niyo lamang po siya, Panginoon, sa iyong kalooban, sa iyong kapapurihan, Panginoon. Use her, Lord God. Ikaw po, Panginoon, ang mamuna sa buhay niya. Sa aking mga anak, kami po, Panginoon, nagpapasalamat sa inyo sa pagbigay niyo po sa amin, O Lord, ng aming mami, O God. We give you glory, we honor you, Lord. Bless her, bless us, O God. Ito po aking dalangin, Lord. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. May pakay ka, so thank you, Nana. No? So let's sing happy birthday, okay? Imaginary light, Carla Blow. So, can we remain standing, no? At tayo po ay manalangin sa ating Panginoon muli sa pagpapasalamat natin sa Kanya. At ito po ang lagi natin ginagawa every Saturday. We come before the Lord as a church dahil napakahalaga po ang isang iglesia po ay dumudulog sa Panginoon sa panalangin. So tayo pong lahat ay yumuko, saliksikin po natin ang ating mga sarili at humarap po tayo sa ating Diyos na napakabuti. Dahil sabi niya nga po, lahat ay pwede daw po nating ibigay at dalhin sa Kanya. So anuman po ang nilalaman ng ating pong mga puso at isipan, ito po yung time para kausapin po natin siya and let us come to the Lord in prayer. Sige, tayo po lahat ay manalangin. Lord, maraming salamat. Minsan pa po, Panginoon, kami po ay dinulog niyo po sa iyong bahay, sambahan, O God. Lord, ikaw po ang aming kasiyahan, ang aming kalakasan. Kaya Lord, we just want to honor you in this time. Ikaw po ang tinataas namin, O God, pinapasalamatan sa lahat, Panginoon. Lord, salamat sa buhay ng iyong mga anak na narinig niyo po ang mga testimony namin. Salamat, Lord, sa lahat ng ginagawa niyo po. At alam ko po, Panginoon, patuloy niyo pong ginagawa pa po sa buhay ng bawat isa. Even po, Lord, ang aming mga online viewers, katagpuin niyo rin po, Panginoon, sila sa kanilang mga pangailangan. Kayo po ang nakakaalam, Lord, ng needs ng iyong mga anak, O God. Ikaw na po, Panginoon, ang bahala sa aming po mga pangailangan. Lord, sa aming mga mahal sa buhay na may mga sakit at karamdaman, Lord, kayo na po ang magpagaling sa kanila, O God. Nilalapit namin sila sa inyo, O Lord. Ikaw po ang humipo sa bawat isa na may mga sakit at karamdaman. Pagalingin niyo po sila, O God. Even po kami dito na nasa Macau, na may mga
sipon, ubo, na bigla pong bagsak ang panahon. I pray, Lord, for healing, Lord, upon your people, O God. Lord, salamat, O God, sa araw na ito, Lord, at kayo po, Panginoon, ang gumawa ng araw na ito, ng gabi na ito. We honor your name, O God. At Lord, sa amin pong mga amo, tulad nga po ng sinabi ng aming kapatid, salamat dahil kayo po ang gumagamit sa mga employers namin, Lord, para kami po, Lord, ay daluyan ng pagpapala na binibigay niyo po sa kanila, O God. Lord, we ask, Lord, that you bless them, you protect them, Lord. Ingatan niyo po ang aming mga amo, O Lord. Gabayan niyo po sila. And I also pray, Lord, na magbukas ka po, Panginoon, ng pinto, na sila din po, Panginoon, ay makakilala sa inyo, O God. Lord, we honor you, Lord, sa aming mga pamilya. We commit to you, Lord, our families, O God. Ito man po ay nandito sa Macau, nasa Pilipinas, o kahit sa ibang lugar, O God. I pray, Lord, na ikaw na po ang manguna sa buhay po ng aming mga mahal sa buhay. Kung sila man po, Panginoon, ay hindi pa po nakilala sa inyo, Lord, save them, O God. Huwag niyo pong hayaan na mapahamak po ang aming mga mahal sa buhay. Gumawa ka po, Lord, ng paraan sila po ay makakilala sa inyo, O God. Save, Lord, our families. Lord, even po ang mga pangailangan, Lord, ng iyong mga anak, katagpuin niyo po, Lord, ito. Ito man po, Lord, ay pangailangan sa paghahanap ng trabaho, Lord, yung mga pangailangan sa family, sa eskwela, sa anuman po, Panginoon, na needs, Lord, na nakikita niyo po. I pray, Lord, kayo po mag-provide ng mga financial needs, Lord, sa inyo pong mga anak, O God. Lord, even, Lord, sa aming pong mga online viewers, bless them, O God. Lord, salamat po muli sa lahat ng ginagawa niyo po sa aming kalakasan, sa trabaho, sa lahat po ng ginagawa niyo po sa amin. Salamat sa LWBC Macau na meron po kaming ganitong gawain, na ikaw po, Panginoon, ang reason kung bakit nandito kami, Lord. I pray, Lord, na makita namin, Lord, ang kahalagahan, O God, ng pagsamba, ng paglingkod, ng pagbabasa ng iyong salita, ng panalangin, ng pagmamahalan sa bawat isa, ng kapatawaran, ng pagtutulungan, Lord. Salamat, Lord, dahil anuman po ang mangyari sa buhay namin, kami po, Panginoon, ay niligtas niyo na, O God. Sabi nga po, again, ng aking kapatid, I'm encouraged, Lord, sa testimony na yun. Anuman ang mangyari sa buhay namin, hindi kami mag-aalala. Kasi po, ikaw po ang may hawak ng buhay namin. Salamat po, Panginoon. Kahit kami po ay napakadaming pagkukulang, ikaw pa rin po, Panginoon, ang gumagawa ng kabutihan sa buhay ng bawat isa. Bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa, Lord, na nandito. Even po ang aming mga kapatiran na nasa Pilipinas, kasama ang kanilang family. Lord, I ask for your guidance, protection, blessing, Lord, upon them. I enjoy po nila ang Christmas time na ito, na kasama po ang mga mahal nila sa buhay. Lord, sa aming mga kapatiran na naiwan dito, I pray, Lord, kayo po ang manguna, mag-comfort din po kung napalayo sila sa kanilang family. Ikaw po ang magbigay ng aliw, O Lord, ng kasiyahan. Ikaw po ang mag-alis ng lungkot, Panginoon. Bless our country, O God. Bless, Lord, our nation, Lord, our President. Panginoon, kung posible man, at di namin makita kung hanggang kailan kami makakaramdam ng pagbabago. Pero, Panginoon, nasa iyo na po, Panginoon, mga kamay, ang pag-unlad, Lord, ng aming bansa, O God. Lord, bless our country. Lord, sa aming mga mahal sa buhay, Lord, meron po kakaklase na namatayan ng magulang po. Ngayon lang po kami yun. I ask, Father, Lord, for comfort upon her, Lord, ang naiwan na pamilya. Ikaw na po ang manguna, Lord, sa family, Lord, na yun, na naiwanan po o namatayan po sila ng kanilang nanay, O God. Give them comfort, provide their needs, O Lord. Ikaw po, Panginoon, na manguna sa lahat po, Panginoon, ng kalungkutan nila na naramdaman niya. Salamat po muli. Simula po, Panginoon, sa matanda hanggang bata, pagpalain niyo po ang inyo po mga anak dito sa LWBC. Even po ang aming mga gawain, we commit them to you, O Lord. Salamat po. Lord, sa mga kapatiran na naghahanap ng trabaho, I pray, Lord, katagpuin niyo po ang needs, Lord, ng inyong mga anak. Provide niyo po, Lord, ang trabaho, Lord, dito sa Macau.
at sila po ay maging daluyan ng pagpapala sa kanilang mga pamilya. Salamat po muli. We honor your name. Ito po ang aking dalangin. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Sige po, makaupo po tayo at bago po tayo magpahinga, magpahinga muna po tayo sa salita ng Diyos. No? Amen. Alam ko po na andyan yung lamig at yung ano nga po sa atin yung kalaban natin yung kapaguran. Okay? Physical na kapaguran. Kanina nga po ay nagpunta kami ng Hong Kong at gusto po namin ibahin naman at ipasyal po ang aming mami at para bang mahirap pala. Sabi ko sana pala nasa Macau na lang tayo dahil dito hindi masyado ganun yung pagod. Ang haba ng lakaran, pero ganun pa man po ay lahat po ng bagay kailangan natin ipagpasalamat sa Panginoon. Amen? So, ang ating pong pag-aaralan sa gabi po na ito, ang pamagat po ay spiritual review. Para po itong, kung titignan natin ay lahat po tayo kailangan ng mag-review. Dahil papatapos na po ang taon natin ng 2023 at mga ilang araw na nga lang po, no? Mahigit 1 linggo na lang ay 2024 na. So, iiwan na po natin itong 2023 at bago po matapos ang taon na ito, I want us for our last service for this Saturday dahil next week po ay wala po tayong service. So, this will be our last Saturday service. At next week ay Sunday na po ang magiging service natin at sa gabi po ito. So, let us have a spiritual review na gusto ko pong magkaroon tayo ng itong mensahe na ito ay makapagbigay po ng encouragement sa bawat isa. Na I want us to know na kung paano po naging mabuti. Whether you really believe it or not, pero God has been good to us. Kahit na saan man tayo, ano man yung pinagdaanan natin noong 2023, God has been good to each and every one of us. Amen. At kung paano po naging mabuti ang Diyos sa atin sa taon ng 2023, ganun din po siya magiging mabuti sa atin sa 2024. Ito po ang salita ng Diyos na pinapakita po sa buhay ng bawat isa. Dahil po sabi ng kanyang salita, hindi pa siya tapos sa iyo. Sabihin nyo nga po, hindi pa tapos ang Diyos sa akin. Hindi pa tapos ang Diyos. No, God is not finished with us yet. Amen? Kahit na sa tingin mo yung testimony natin, para bang gusto mo nang umuwi kay Lord. Diba? Pero totoo po yun. Nakakatuwa po kasi sabi nga natin, hindi natin alam ang bukas. Kahit na sabihin na natin, di ba, ano sabi? Next year, ganito gagawin ko. 5 years from now, ganito. Wala namang masama na magplano. Pero, lagi nating titignan na ang Diyos pa rin po ang huling salita. Okay? Nasa Kanya pa rin po ang huling, ang kalooban po niya ang mangyari. But the Word of God says, God is not yet finished with us. Kaya kapag alam mo na hindi pa tapos ang Diyos sa iyo, ano po ang pwede nating gawin o pwede nating isipin na alam mo may gagawin na napakaganda ang Diyos lagi sa buhay mo. Kaya nga po, kapag naisip natin that God will do more greater things in our lives, di po ba ang sarap i-challenge ang ating mga sarili na tayo din po dapat, tayo din po sa ating mga sarili, hindi lang maging parang, alam niyo yun, parang kung titignan natin dapat hindi tayo makontento sa buhay spiritual natin. Na kung nakita natin na para bang, Lord, marami pang dapat na mangyari na magiging makakabuti na sabi nga po ng kapatid natin, gusto niya pang lumalim sa Panginoon. Dapat ito rin po ang desire ng bawat isa sa atin. Na hindi lang tayo pupunta rito every Saturday, every Sunday,
from January up until December, na kung i-review po natin, para bang walang lasa. Matabang. Kung i-review po ba natin, kasi nga po, I want us to be challenged. Ano yung mga bagay na gusto mong i-improve kay Lord for the coming 2024? Ganon ka ba kalalim sa Kanya ngayon 2023 na mas gusto mo pang lumalim? Na yung pagkauhaw mo sa Kanya ng 2023 ay masabi pa, Lord, I can't get enough of you. Gusto ko pang lalo akong mauhaw sa iyo. Na hindi ako pupunta rito na para bang routine na lang. Na ando lagi yung alam mo na siya lang ang makakapuno sa buhay mo. And one thing na kagandahan po ng ating Panginoon, kapag nakita po niya na gusto mong lumalim, ibibigay sa iyo ni Lord. Sabi po sa James chapter 4 verse 8, draw near to God, and He will draw near to you. So God is inviting us to draw near to Him. Minsan makikita mo, bakit yung isang kapatid, gano'n na lamang, para bang kasabik siya pagdating sa spiritual na mga bagay. Samantalang sa iyo, questionable, naisip mo, bakit ako parang hindi gano'n ako ka-excited kapag nandito ako sa church? Gusto po ba nating lumalim sa Diyos sa darating ng mga taon na ito, no? So ano po yung key na pinapakita po sa atin dito? Sabi dito, draw near to God and He will draw near to you. So ang key po na pinapakita ng Diyos is intimacy. Intimacy is being close to God. Meron kang special closeness kay God. Sino rito yung may special closeness kay God? Amen. Na pag-iisip pa lang niya sa umaga, ang iniisip na niya ang Diyos. Pwede po bang mangyari yun? No? Na every time na lang naiisip mo, ano ba ang gusto ng Diyos na mangyari sa buhay mo sa araw na yun? No? Huwag po natin kakalimutan na ang number one goal ng isang tao na nilikha ng Diyos is to bring glory to God. Huwag nawa matapos ang taon na ito na nakalimutan mo na kung ano yung purpose mo, bakit ka nakakilala. Bakit ka naging tao? Kahit nga hindi ka pa nakilala. Yung lang naging tao po tayo, the main purpose na dapat makita ng isang tao is to bring glory to God. The whole purpose, hindi lamang po ang tao, the whole purpose of creation. Makikita natin sa salita ng Diyos, na sabi nga po sa Psalm 19, the heavens declare the glory of God. Sabi po dito, no, yung buong heaven daw po, yung buong kalawakan, gaano man kalaki yung niisip mong kalawakan, ang main purpose kung bakit po nilikha yung mga bagay daw na yan is to bring glory to God. And then sa Isaiah chapter 43:20, ang sabi po doon, the beasts of the field shall give me glory. So yung kalawakan nagbibigay ng glory, yung mga hayop nagbibigay ng glory, and then sabi po sa Luke chapter 2, di po ba nung Christmas time, bumaba yung mga anghel. Makikita natin dito, nagpakita yung mga anghel sa mga shepherds. Tapos, ang sabi po nila, glory to God in the highest. So tingnan nyo po ito, no? Kung yung buong kalawakan nagbibigay ng glory kay God, yung buong mga hayop po na nagbibigay ng glory kay God, and then yung mga anghel nagbibigay ng glory kay God, kasi nga ito yung purpose ng created beings, created things, to give glory to God. Pero wag naman po sana lumagpas tong taon na to, yung araw na po na ito, na hindi natin maisip na tayo nga, winangis tayo, made in the image of God, baliwala sa atin ng Diyos. Ito po ang lagi niyong maririnig sa akin. Kung alam lang ng tao kung gaano kahalaga ang Diyos sa buhay.
kung gaano kahalaga ang Diyos sa buhay ng isang tao, siguro po, hindi tayo makita ng mga empty seats. Kasi lahat po tayo ay nilikha para makapagbigay ng glory. Tapos ikaw pa mismo na nakakilala. Ikaw pa mismo na naging born again, na naligtas, dapat ikaw ang nangunguna. Dahil buhay ng spiritual na napag-iisip po natin. Naiintindihan na natin ang patungkol sa Panginoon Diyos. Kaya nga, for the coming 2024, I want us to review. Lord, ano po ba ang gusto niyong gawin ko na mas para bang lalalim pa ako? Naisip po ba natin ito? Dinidesire po ba natin na sa darating na 2024 ay mas deeper yung intimacy mo kay Lord? Hindi yung palayo ka sa Kanya. Gaano ba kalalim ang naging relasyon mo ngayon sa taong 2023? Kung i-review mo ang January, no? February up until December. Sabi nga po ng ating Apostol Pablo, no? Sa Philippians 3 verse 12, sabi niya, not that I have already attained or am already perfected. Hindi ko pa na-attain. Hindi pa ako perfecto. Ibig sabihin ni Apostle Paul, meron din siyang goal sa kanyang Christian life. Katulad din po natin, na huwag nawa tayong masatisfied na ganito na lang ang klase ng pagiging Christian mo. Yes, dumarating yung time na para bang nanlalamig tayo. Dumarating yung time na napapagod tayo, pero huwag nawa manatili ka na gano'n na lang. Isipin mo kung sino yung pinaglilingkuran mo. Isipin mo kung ano yung pagkatawag mo. Isipin mo kung ano yung natanggap mong kaligtasan. At isipin mo kung ano yung gusto mo mangyari para mas lumalim pa ang paglilingkod mo sa ating Panginoon Diyos. So I want us to look to these 7 kung titignan natin ay 7 areas na gusto ko pong tignan natin at kung tatanungin natin ang ating mga sarili. How well did we do in these areas? Kung titignan mo since January up until December. At may improve mo ba ito? Hello? Andiyan ba po ba tayo? Huh? Number 1 area po, no? Kasi kung titignan natin, hindi ka ba nahihiya kay Lord? May mga bagay bang nahihiya ka kay Lord itong 2023 at gusto mo namang ayusin? Gusto mo namang baguhin? Kasi nga, lahat naman ng ginagawa natin, hindi sa tao, di ba? Again, magawa mo man ng maayos sa tao, pero kung nakikita ng Panginoon sa iyong puso na hindi naman talaga para sa Kanya, then useless din po ito. Nakukuha po ba natin? No? So, everything that we do here, kailangan po ang Diyos po ang nabibigyan ng saya. Pumunta ka ba rito dahil napilitan ka lang? Wag naman po sana, no? Baka mamaya, na minsan naisip ko po yung anak ko. Hindi lang ba yung anak ko dahil sa tatay niya ay pastor? No, huwag naman sana po, no? Kasi, yun po ang ayoko rin maibigay sa aking mga anak. So, number 1 area po, na I want us to have a review is prayer. Kumusta po yung prayer natin ng 2023? Gaano mo ito nabibigyan ng halaga,
ng oras. Kung babalikan mo ang January, araw-araw po ba may prayer time ka? Amen. Amen. Yung prayer time mo ba is quality time ba or rush lang siya? Quality. Many times pa nga. Kasi, tingnan niyo po, no? The more you enjoy your time in prayer, the more you will see really yung pagiging intimate mo sa Diyos. Anong sabi sa James? Yung masinsinang panalangin daw po ay malaki yung mangyayari. Sabi doon, the effectual fervent prayer availeth much. Sabi po sa James. Ang tandaan po natin, no? Sabi nga po, walang imposible sa Diyos. Nasa tingin natin, napaka-imposible. Nasa tingin natin, hindi tayo makatulog. Pero subukan niyo po ito. Kapag naipanalangin niyo na po, ito yung sinasabi sa prayer na, bibigyan ka daw ng peace that surpass all understanding. Amen. Hindi pa dumarating yung sagot sa panalangin mo, pero binigyan ka na ng kapayapaan. Hindi mo alam kung anong mangyayari kasi punong-puno, naguguluhan ka, pero nung pinanalangin mo siya, tapat ang Diyos na nagbigay agad ng kapayapaan sa'yo. Kaya nga, let us examine or review itong time na ito ng prayer life natin. Na I hope and I pray, bawat isa po sa atin sa 2024 ay lumalim tayo sa areas na ito. Pangalawa pong area, Bible study. Meron ka bang sariling time para mag-aral ng salita ng Diyos? Amen. Iba yung nakikita mo sa Facebook ng mga Bible passage, no? Pag scroll mo, basahin ko nga ito, nakapag-Bible study na ako. Hindi po yun, no? Minsan may mga nakakapagbigay sa atin ng tinatawag na inspiration, no? Ng mga quotes, may mga Bible verse dyan. Pero iba po yung meron kang sariling time na nag-aaral po tayo, nagba-Bible study po tayo, na ibig sabihin, dumarami yung natutunan natin pagpatungkol sa Bible. Ibig sabihin, kasama ng devotion mo yan. Kung everyday ba yan, may specific time ka ba sa prayer and at the same time, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Nakapag-goal na ba tayo na from Genesis up until Revelation ay nabasa natin ito ng isang buong taon? Tahimik tayo. Genesis pa rin pala. No? So, I hope and I pray, meron tayong specific time na ilalaan natin. Kasi kung meron tayong 24 hours, minsan, ilang oras ka ba natutulog sa isang araw? Minsan, hindi na nga 8 hours eh. 5 hours na lang ang tinutulog natin, di ba? Lalo na sa Macau. Sino rito, alauna, gising pa. Alauna gising pa. Di ba? Di ba? Lalo na pagkatabi natin yung cellphone natin, ngayon, sa panahon natin ngayon, ang hirap na po matulog. Di ba? Pero pansinin po natin, meron po ba tayong specific time na alam mo na lumalim ka, nakapag-aral ka, nakita mo yung mga bagay na dapat mong pag-aralan. Kasi hindi po lagi dapat, even in the Bible, hindi lagi na elementary daw tayo. Meron time na iiwanan natin yung pagiging elementary. May time na kailangan mag-level up na daw po tayo. So ito po yung second area na I pray na mapagtuunan po natin ng oras. Yung ating pong Bible study. Pangatlo po, in 2024, I pray na lumalim tayo sa area na ito of giving. Hindi lamang na i-devote natin ng 1 month, ng buong 1 year, ang topic ay puro giving. Hindi po. Na kung saan makikita mo ang giving ay hindi kawalan na sa'yo. Na alam mo ito ay opportunity para i-bless ka ng Panginoon din. Kasi alam mo, kapag meron kang
inilabas, ibinles mo ang anumang bagay na patungkol sa Panginoon, alam mo na hindi po madamot ang Panginoon para hindi siya mag-bless din sa iyo. Andun yung faithfulness mo, andun yung sacrifice mo, andun yung generosity mo, andun yung cheerful giving mo, andun yung hindi ka na kailangan pilitin sa iyong pagbibigay. Nabago po ba ang attitude natin sa ating pagbibigay? I hope this 2024, maging open tayo sa area po na ito, na alam natin na we can never outgive God. Pangapat po, worship. Minsan ang worship nagiging word na lang sa'yo. Hindi na napapansin ano ba ang ibig sabihin ng worship. Nasabi ko nga po, when we have our devotion time, sino ang mas lamang? Ang oras mo sa Facebook o ang oras mo sa devotion time mo? Sensitive po ba tayo sa presensya ng Panginoon? Na kapag nagpe-pray ka, nagbabasa ka ng Bible, umaawit ka, this is a form of worship eh. Na alam mo, it's between you and God, na sabi, diba nga, kahit na marami kayo sa boarding house, yung iba po nagtatalokbong lang, nawawala na yung environment niya. Nagiging siya lang at ang Diyos niya. Yan po ibig sabihin ng worship. Meron po tayong time sa ating Panginoon. Number 5 po. Lumago po ba tayo sa area ng ating spiritual gifts? Tandaan po natin, nung tayo ay naging born-again Christian, meron po tayong ibinigay na gift sa atin ng Diyos. Yung gift na yan, hindi para ibaon, kundi po palalaguin. Nagamit mo ba ang spiritual gift mo noong 2023? Kung hindi, huwag ka mag-alala. Pakita mo kay Lord, Lord, ito pala ang gift ko. Gusto ko pong lumalim sa area na to at magamit mo ko. At mas lalo pa pong ma-bless yung maraming tao na gusto niyo pong ipa-bless, na maging daluyan po ko ng pagpapala kasi ito yung gift na ini-exercise ko, binibigay ko, ginagamit ko para sa'yo. Meron po ba tayong naging impact sa ating pong spiritual gifts? Magaling kang mag-invite, magaling kang manalangin, magaling kang magbigay, magaling kang mag-encourage, magaling kang kumanta, tumugtog. Maraming klaseng gifts po. I pray na this 2024 ay regalo ng Holy Spirit sa atin, yung gifts na ito, maibalik din natin na regalo sa Holy Spirit. Dahil nakikita niya na ginagamit mo yung regalo. Amen? Number 6, evangelism. Itong area po ng evangelism, ang ibig sabihin lang nito, sa buong taon po ba, may nasharean ka ba? Ibig sabihin ng nasharean, nasabi mo lang kung ano yung ginawa ni Kristo sa buhay mo. Na sa simpleng kwentuhan, nakapag-share ka ng kung ano yung ginawa ng Diyos. Na sinabi mo, dati alam mo, ganito ako, ganito yung buhay ko.
Pero binago ako ng Diyos, nakakilala ko. Tapos ito na pala ang ginagawa niya sa akin, araw-araw binabago niya ako. Ano man ang pinagdadaanan ko, hindi ko man alam kung bukas may problema ako. Pero alam ko, dahil buhay ang Diyos ko, ito ang gagawin niya sa akin. Siya ang buhay ko ngayon. Siya ang pag-asa ko. Siya ang Panginoon ko. At walang imposible sa Kanya. Kaya, kapatid, kung may problema ka man, hayaan mong lumapit tayo sa Panginoon. Hayaan mong may panalangin kita. Hayaan mong ipadama ko yung pagmamahal ko sa iyo. Hindi ko man maibigay lahat ng pangailangan mo, pero nakikiramay ako. Yung mga ganitong pong bagay ng sharing, it's called evangelism already. Masabi mo sa kanila kung sino si Kristo sa buhay mo. Na sila din naman ay nagtatanong. Lalo na yung mga kaibigan natin, nakilala ka pa simula noon. Pwede nila sabihin sa iyo, bakit dati hindi ka naman ganyan? Dati ganito ang buhay mo, dati. Hindi ko ma-explain ano yung nangyari sa iyo. Ito na yung time na pwede mong sabihin kasi binago ako ng aking Panginoon. Siya lamang ang nakapagbago sa akin. Gusto mo rin bang makilala ang Diyos na nagbago sa akin? So ito po ang ibig sabihin ng evangelism. Kasi po, huwag tayong mag-isip ng kung ano-ano pa, ang Holy Spirit ang tutulong sa atin. Lagi niyo po naririnig ito sa langit po, marami magpapasalamat sa bawat isa sa atin. Kahit hindi mo kilala, kasi yung isang tao na nashiran mo, baka mamaya 10 yung nashiran niya. Hanggang kumalat na po. Dahil nagbukas ka ng bibig, nagpagamit ka ng buhay. Nakita mo yung halaga ng panahon. Sabi nga po, the days are evil. Kaya daw huwag natin aksayahin yung panahon. Panghuli po, no? Sa area na I pray na i-review natin, mas lumalim pa tayo sa 2024. Discipleship. Ang ibig sabihin po ng discipleship is, meron ka bang dinisciple in the sense na tinutukan mo yung isang tao. Inalagaan mo siya. Yung nashiran mo, hindi mo lang siya basta-basta hinayaan na basta nashiran lang. Pero, winan-on-one mo na siya, nag-invest ka na sa kanya, inalagaan mo siya, nagtyaga ka to the point na nakikita mo na nagpapagamit na rin siya. At gano'n na rin yung ginagawa niya, na nagdi-disciple na rin po siya. So, ang point po ng discipleship, hindi mo madi-disciple ang isang tao kung ikaw mismo ay hindi nagdi-disciple. So again, babalik ka doon sa pagiging seryoso ng panawagan ng Diyos sa buhay mo. I-check mo ulit na gusto mong lumalim sa panalangin, sa Bible study, sa intimacy. Babalik po tayo ulit doon sa pinag-aralan natin na gusto mong lumalim ka sa mga area na ito. Na yung giving, mas maging kagamit-gamit ka pa sa ministry. Hindi mo lang naintindihan yung pagbibigay, ikaw din ay nagiging source ng pagpapala sa napakarami pong kapatiran. So I pray po, no, sa 2024, itong 7 areas po na ito, kung marami tayong bagsak ng 2023, kasi ditong 7 areas na ito, nakikita mo, ano ka ba rito? 75? 70? O naging 80? Check po natin. And let us improve. I pray po, no? Na huwag po tayong manatili na immature.
na taon-taon ang lumilipas, parang kailan lang. I pray na habang tinitignan po natin yung past days, weeks, months, ay nakikita mo rin yung maturity na ginagawa ni Lord sa buhay mo. Kasi po, nag-level up ka doon sa intimacy na gusto mo mangyari sa buhay natin. Sabi nga po natin, di ba, doon sa passage na binasa natin, draw near unto me, and I will draw near unto you. Dito po ako magtatapos sa verse 15 po ng Philippians 3. Sabi po doon, therefore, let us, as many as are mature, have this mind. Sabi po ni Apostle Paul, na lahat daw po ng pinag-uusapan natin dito, kinukonek niya yung concept ng maturity. Na ganito daw po dapat na tayo mag-isip, ganito na daw po tayo dapat magplano, ito na yung kilos daw po natin na dapat gagawin. Hindi po ito ibig sabihin ay perfecto na agad tayo. No. Magkakamali at magkakamali pa rin po tayo. Pero hindi po tayo humihinto sa pagkakamali na yun. Ibig sabihin, hindi tayo paurong. Kung ano yung pagkakamali natin, nakikita natin na dapat nating ayusin yung era na ito. Ma-improve po tayo at mag-mature po tayo. Ibig sabihin, kung dati po ay bata ang pag-iisip natin, ngayon 2024 po, maasahan na po na hindi na po tayo manatili na bata. Amen. Marunong na tayong mintindi. Marunong tayong munawa. Kapag may sinabi si pastor, hindi ka na agad magtatampo. Kasi alam mo naman kung mali si pastor, pwede mo naman din pagsabihan si pastor. Yan po yung sinasabi ko sa inyo lagi. Pero kapag tayo po ay kinukorek din ni pastor, trabaho po ni pastor yan. Ibig sabihin, mahal ka ni pastor. Amen. Kaya niya, kailangan sabihin niya. God wants us to be mature Christian. Nawa ito po ang gawin natin sa 2024, and may this 2024 be our year of success, our year of blessings, and more, deeper, stronger yung relationship natin sa ating Panginoong Diyos at sa bawat isa. Amen? Tayo po lahat ay tumayo. Amen po ba? Amen. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat. At ito po ang last Saturday service po ng inyong pong church, LWBC Macau. Lord, we just want to commit everything to you, God. Hindi namin po alam ang mangyayari sa 2024. Pero alam namin kung sino po ang may hawak ng 2024. Kaya, minsan pa po, Panginoon, kami po ay nagpapasakop sa inyo. Humihingi po ng gabay, ng tulong. Kayo na po, Panginoon, ang manguna sa amin, sa aming mga buhay, sa darating po, Lord, na taon. Hindi po kami mangangamba dahil nasa inyo po lahat ang aming pag-asa. We honor you, Lord. And may you bless, Lord, our church, LWBC Macau. Bless, Lord, you po, Panginoon, ang bawat isa na nandito. 10 po ng aming mga family, O God. Lord, we want to honor you. Salamat at hindi ka pa po, Panginoon, tapos sa buhay ng bawat isa. We magnify your name. We glorify your name. Ito po ang aming dalangin, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. God bless po. Merry Christmas. Hindi man tayo magkita po sa next week. Nasabi ko na po, no? Kasi yung Saturday service po, minsan po ginagawa natin ito kasi
Yung iba po, wala na po ng Sunday, hindi po maka-attend. Okay? Kaya po meron tayong Saturday. So, Merry Christmas everyone. God bless po sa bawat isa. Pastor, na-bless po kami lahat sa inyong word of God. Dala ko na po tayo sa ating pinakamahalagang gawain ng tithes and offering. Pinapangunahan po ni Sis Grace. Ayun nga, katulad ng nasabi ni Pastor, dito tayo madalas sa giving. Ako man ay talagang dito po. Let us increase when it comes to giving. Ito po talaga yung opportunity na binibigay ng Panginoon para po maipakita po natin sa Kanya yun pong pagmamahal natin sa Kanya na totoo naman na ang lahat ay ipinoprovide niya para po sa atin. Pasalamatan po natin ang atin pong mga kaloob. Pasalamatan po natin ang Panginoon sa katapatan niya po sa ating buhay. Inaanyayahan po ang bawat isa na tumayo. Hallelujah. Tunay Panginoon na napakabuti mo Lord sa aming buhay Panginoon. At salamat Panginoon dahil bahagi po kami Panginoon ng pagbibigay Panginoon sa iyong gawain. Panginoon, salamat Lord sa amin pong mahal na LWBC Church, Panginoon, na ang lahat po ng pangangailangan, Panginoon, sa Iglesia, Lord, ay pinoprovide mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga kapatiran ko, Lord, na laging masaya, Panginoon, when it comes to giving, Panginoon. Lagi mo po, Lord, hinihipo ang kanilang puso, Panginoon, to participate, Panginoon, sa pagbibigay, Lord. Panginoon, kagalakan, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, Panginoon, ang makapagbigay, Panginoon. Dahil ito po, Panginoon, yung isa, Panginoon, sa pagmamahal po namin sa iyo, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na year 2024, Panginoon. Mas lalo pa po kami, Panginoon, lumalim, Panginoon, when it comes to giving, Lord. Na hindi na po kami, Panginoon, magdadalawang isip, Panginoon, when it comes to give our 10%, Panginoon. Automatically, Panginoon, naibigay na po namin, Panginoon. Dahil totoo naman, Panginoon, na kapag ipinagkatiwala po namin ang lahat sa iyo, Panginoon, ikaw na po ang bahala sa lahat-lahat. Salamat, Panginoon. Pinasasalamatan po namin, Panginoon. Ang lahat, Panginoon, ng pagpapalan ay binibigay mo po sa amin. Sa iyo ang papuri, parangal at pagsamba. Sa iyo matamis na pangalang dakilang Jesus. Amen. Lahat po ay malayang magbigay. Amen. Sige po, tayo po lahat tayo tumayo and let us close in prayer. Hallelujah. Panginoon, salamat po Panginoon sa natapos niyo pong gawain, O God, dito po sa inyo pong Iglesia, WBC Macau. Lord, sa aming pong paghiwa-hiwalay, kayo na po Panginoon ang mamuna sa bawat isa. Bless Lord, your people, O Lord. Ingatan niyo po ang bawat isa sa aming pong pagpapahinga. Kayo po ang magbalik, Lord, ng kalakasan, O God. And Lord, sa panibagong araw, ikaw na po, Panginoon, ang mag-prepare sa inyo pong mga anak sa amin pong pagsamba muli sa inyo dito po sa inyo pong iglesia. We give you glory, we love you, we magnify your name. Salamat po muli sa aming mga online viewers na kasama po namin. Ikaw po, Panginoon, na magpala sa bawat isa. Po ang aking dalangin, in Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Magandang gabi. At Merry Christmas po ulit sa bawat isa. God bless!